Breaking news, Iran, tumulong na sa Russia sa giyera nito laban sa Ukraine. Ang Iran ay kilala bilang malapit na kaibigan ng Russia at ng China. Umaabot na sa mga 3 taon ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Kaliwat kanan ang panawagan ng iba't ibang mga world leaders na sana'y mahinto na ang hidwaang ito. Kapwa mga Ukrainian civilian at Russian civilian nagnanais na mahinto na ang giyera sa pagitan ng magkabilang panig. Araw-araw ay merong mga naitatala na mga sibilyan na nadadamay, palitan ng mga missiles, bomba, mga drones, rockets at iba pa. Daan-daang mga sundalo sa magkabilang panig ang wala na. Meron pang ang naibalita na ang Ukraine ay gagamitin na ang mga preso nito upang makipaglaban sa Russia. Umabot na sa punto na merong mga lugar sa Ukraine ang kontrolado na ng Russian forces. Pero hindi rin maikakaila na marami ding mga lugar sa Russia na ngayon ay hawak na ng Ukrainian forces. And speaking about gera mga kaibigan, hindi mawawala sa usapin ang tulong ng mga allied countries ng magkabilang panig. Nitong nagdaang araw ay sumabog ang internet dahil sa balita ng BBC at iba pang mga news agency na ang Iran ay tumutulong na sa Russia at sa kung paanong paraan ito tumutulong ay ito ay ang pagpapadala ng mga ballistic missiles sa Russia at gagamitin panlaban sa Ukraine. Kinumpirma ito ng maraming news agency worldwide at dahil sa ginawa ng Iran, ang US, UK, France, Germany ay merong ginawa. At ano ito? At ang ginawa ng United States of America, United Kingdom, France at Germany ay napakalaki ng epekto nito sa pagbagsak ng ekonomiya ng Iran. Sapagat ang ginawa ng mga bansang ito, hindi man sila aktwal na lumahok sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia at Iran. Ang ginawa nito ay higit pa na malubha. Ito ay ang sanctions laban sa Iran. Naaalala niyo pa ba mga kaibigan ang sinabi ng bagong presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian? Nais niya kasing makipagkaibigan sa Western countries. Kasama na nga rito ang United States of America. At ang pinaka-purpose nito ay upang maahon ang Iran sa pagkalugmok ng kanilang ekonomiya dahil sa maraming sanctions na pinataw ng US at Western countries sa kanila. Ramdam ng mga Iranians ang mahirap na sitwasyon dulot ng sanctions na kanilang natanggap mula sa iba't ibang bansa. Alam naman natin na kung ano ang maidudulot ng sanctions sa isang bansa. Kung may sanctions kasi ang isang bansa, mahihirapan itong maiangat ang kanyang ekonomiya. Of course, walang trabaho, walang pera, marami ang magugutom para din aktwal na giyera. At dahil sa pagsusupply ng ballistic missiles ng Iran sa Russia panlaban sa Ukraine, nag-decide ang United Kingdom at iba pang European countries na putulin na ang mga airlines ng Iran papuntang Europe. Ibig sabihin ay wala nang makakalipad na mga eroplano mula sa Iran papuntang United Kingdom at Europe. Alam natin na ang mga airlines ay napakalaking bagay sa isang bansa. Nagbibigay ito ng malaking tulong sa pag-angat ng ekonomiya ng isang bansa, lalo na sa turismo. At maliban pa riyan, hindi lang ability to fly from Iran to UK and Europe ang pinutol ng mga bansang ito. Nagkaroon din ng travel ban at pag-freeze ng mga asset ng maraming mga Iranian dahil nga sa pagfa-facilitate nito sa pagsusuporta ng ballistic missile sa Russia laban sa Ukraine. At eto pa ang matindi mga kaibigan, maliban sa pagpapadala ng mga ballistic missiles sa Russia, ibinulgar ng US Secretary of State na si Antony Blinken nang bumisita ito sa London. Maraming mga Russian ngayon ang tinuturuan ng mga Iranian forces kung paano gamitin ang mga short-range ballistic missiles.
at maaari na raw itong gamitin within the weeks. At sa mga balitang ito, of course, hindi na nahimik ang Russia nagsalita tungkol sa isyung ito. Ayon sa kanila, wala raw katotohanan ang kanilang pagsusupply ng mga weapons sa Russia. Pero ang pag-deny ng Iran ay hindi pinaniwalaan ng mga Western countries at Europe. Katunayan, sa isang joint news conference kasama ang UK Foreign Secretary na si David Lammy nitong Martes lamang, dumalo rin dito ang US. Ayon sa naturang news conference na ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin was increasingly relying on support from Iran and North Korea to help wage his war of aggression on Ukraine. Pinapalabas ng US at UK na si Vladimir Putin ay umaasa sa mga suporta ng armas na nagmumula sa Iran at North Korea. Ito raw ay isang malaking paglabag sa UN Security Council resolution. Ayon sa ulat ng Intelligence Agency ng United States of America na dose-dosenang military personnel ng Russia ang tinuturuan ngayon ng Iran upang i-operate ang FAT-360 ballistic missile system. Ang layo ng aabuti ng mga ballistic missiles na ito kung pinasabog, ito ay aabot ng 75 miles or 120 kilometers. Gagamitin daw ang mga missiles na ito upang targetin ang mga syudad ng Ukraine at mga lugar na malapit sa borders. Dagdag pa ng US na ang mga missiles na ito ay magtataboy sa mga Ukrainian forces na humahawak ngayon sa mga lugar sa Russia. Ayon sa UK, France at Germany, tinatawag silang E3 na ang pagsusupply ng Iran ng mga missile, ito raw ay isang banta para sa European security. Tinawag naman ng Iran ang statements ng mga Western countries na false and misleading. Nagsalita ang Prime Minister ng United Kingdom na si Sir Keir Starmer na ang gobyerno ng UK ay patuloy na susuporta sa Ukraine kung kinakailangan. Kaya sa information na ang Iran ay nagsusupply ng ballistic missile sa Russia, nagsalita ang Ukrainian President na si Volodymyr Zelensky. Kinundina ni Zelensky ang ginawa ng Iran. Kaya si Zelensky ay nananawagan at humingi ng authorization. At ang authorization na ito ay magmumula sa Western countries at kanila raw aatakihin ang loob ng Russia. Of course, gamit dito ang mga missiles na mula sa United States of America